bilang pagbabahagi po ng banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Una sa lahat, biyaya at pagpapala nagmumula sa ating Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat, sa ating Panginoong Jesucristo na ating tagapagligtas, sa mahal na ina na siyang tagapamagitan, sa lahat ng mga banal, sa mga arkangheles, apostoles ng ating Panginoong Jesucristo. Sa muli po, magandang araw po sa ating lahat, at araw ng linggo. Kailangan kahit papaano ay magbabahagi tayo ng banal na kasulatan bilang pagpapaunawa sa ating pananampalataya. Napakahalaga po mga kapatid na kailangan bago tayo sabi nga magbahagi ng salita ng Diyos, kailangan magbigay muna tayo ng pahintulot. Umingi tayo ng pahintulot sa Kanya, sa Diyos Ama, sa ating Panginoong Jesucristo. Respeto ba? Kasi ang banal na kasulatan ay pagmamay-ari ng ating Diyos Ama. Hindi natin yan, basta-basta na lang tayo magbabahagi na hindi tayo nagbibigay ng respeto, paggalang man lang at pagpapasalamat. At saka, sa spiritual na pananampalataya, mayroon tayong sinusunod na patakaran. Isa yan sa mga patakaran, kung balik loob ka, talagang nagsusuot kami ng puting damit. At saka sa mga babae, kailangan talaga may belo o talukbong ang ulo. Lalo na kung tayo ay magsasamba or isa kang inatasan magbahagi sa kalagitnaan, kailangan talagang magsuot tayo ng belo. Importante po yan sa mga babae. Bilang respeto po yan sa kaitaasan. Dahil yan ang kalooban ng Diyos at patakaran niya talaga yan sa mananampalataya. Kaya nga, bilang sabi nga papatuloy, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang tungkol sa bautismo. Basahin muna natin ang sulat ng mga apostol sa Gawa ng mga Apostol sa Kapitulo 2, versikulo 38 hanggang ng 39. Sabi dito? At sinabi sa kanila ni Pablo, magsisisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng iyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sa 39, sapagkat sa inyo ang pangako at ang iyong mga anak at ang lahat ng nangasa malayo, maging ilan man ang tawagin ng Panginoon nating Diyos sa Kanya. Kaya nga, pinapaunawa ng ating Panginoon na magsisisi tayo, at kailangan natin tumanggap tayo ng bautismo. Ano po bang bautismo? Ibig sabihin, magbabalik loob po yan. Yan po yung, sabi nga, ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Dahil, sabi nga dito sa sulat ni Apostol Marcos sa Kapitulo 16, 15 hanggang ng 20, sinasabi sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at iyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Yan, ibinili niya ng ating Panginoong Jesucristo sa mga apostol na sinabi nila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at iyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Kaya nga, at ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas, datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang sumasampalataya po, kung magkakaroon po tayo ng pananampalataya at tutupad tayo sa kalooban ng Diyos. Kalaki po niyan ang bautismo. Ibig sabihin ng bautismo ay pasakop tayo sa kapangyarihan ng Diyos. Pasakop po tayo sa Kanya. Sa 17, at lalakip ang mga tandang ito sa nagsisimpalataya. Magpalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Ano kung bang ibig sabihin ng magsisilabas? Ito sila po yung may mga kakayahan na kaya nilang kaya nilang gamutin ang isang taong may langkap ng espiritu na masama. Ito po yung ibig sabihin ng magpalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Hindi po yan ibig sabihin na sa pangalan ni Jesus lumayas ka Satanas or masamang espiritu.
ito po ay kalaki po ito, ang kapangyarihan, ang salita ng Diyos o ang tabak ng Espiritu Santo na ipagkakaloob sa bautismo, sa pagbabalik loob. Kaya nga magsalita sila ng bagong wika. Ano ba ang bagong wika? Ito po ang salita ng Diyos, ang Latin. Salita po yan ng Diyos, Latin po yan. Siya yung mga ginagamit ngayon, marami na ngayon gumagamit ng mga Latin na kapangyarihan sa sanglibutan, ano? Salita po yan ng Diyos, kapangyarihan po yan. Yan po ang kalakip ng bautismo. Kaya sana po unawain niyo po muna mabuti, ano? Sila'y magsisihawak ng mga ahas. Ano yung ahas? Literal, hindi po siya ahas na hahawakan mo. Na kung makakita ka ng ahas, hahawakan mo siya. Hindi po yung gayon. Ang ahas po na sinasabi ay sila po yung mga taong may kapangyarihang dilim. Ano ba yung ahas? Traidor. Sa sino po, ano po ang ibig sabihin ng mga ahas? Sila po yung manggagaway, mangkukulam, manglalason, at sila yung mga gumagawa ng mga karamdaman sa tao. Ahas po ang tawag sa kanila. Diba? Traidor. Kapag may isang tao may galit sa'yo, gahanap yan sila ng manggagaway o mangkukulam. Papakulam ka niya. Kapangyarihan dilim yun. Dahil nga hindi kanya kayang labanan sa harapan, kaya gagawa siya ng paraan na kahit sa patalikod niyang gagawin yun. Kaya nga ahas, traidor ang ibig sabihin yan. Yan yung pag-traidor sa tao. O kaya kung may inggit ang isang tao sa iyo, tatraidorin ka sa pamamagitan ng kapangyarihang dilim. Ano, kung may galit yan sa iyo, papagawan ka na ng kasamaan yan sa may mga kapangyarihang dilim dito sa sanglibutan. Marami sila ngayon dito. Kaya nga, at kung magsiinom sila ng bagay na makakamatay sa anumang paraan ay hindi makakasama sa kanila. Ano bang ibig sabihin ng magsiinom? Katulad niya ng isang manglalason. Siyempre napadpad ka sa ibang lugar. Hindi mo alam yung lugar na yun, meron palang mga taong ganun, may kapangyarihan dilim. Kasi pag hindi sila nakakagawa ng masama sa kapwa, sumasakit ang mga ulo ng mga yan. Ngayon, uminom ka or sabi nga ng tubig, humingi ka ng tubig sa kanila dahil nauuhaw ka. Dahil nga sila may kapangyarihang dilim, kaya kanilang lasunin sa pamamagitan ng lason. Kapag ikaw ay may tabak ng Espiritu Santo dahil sa bautismo mo, dala-dala mo na yan sa sarili mo, sa katawan mo, kapangyarihan yan Hindi mo alam na nilagyan niya ng lason yun. Ngayon, dahil nasa sa katawan mo ang kapangyarihan ng Diyos, ay hindi makakasama sa'yo. Totoo po yan. Dahil ako sa experience ko talaga, ilang beses na akong ginawa ng ganyan, sa pamamagitan ng ganyan. Lumaban yung kapangyarihan sa katawan ko. Hindi ko naman alam na may lason pala yung pagkain na binigay sa amin. Alam mo yun, yung may mga tao talagang namumuhay sa kasamaan. Kahit wala namang ginagawa sa kanila na masama ang kanilang kapwa, kapag ikaw ang magustuhan nilang lalagyan ng o gagawan ka ng masama, gagawan ka talaga nila. Alam mo ba, uminit lang ang aking katawan at ang aking tiyan, pero hindi ako sapagkat sabi nga, nung nabautismoan ako, tinanggap ko pati ang kaloob na ibinigay ng Diyos. Yun yung nasa banal na kasulatan bilang patotoo yan. Pero kung isa kang tao na susubukin mo ang kapangyarihan ng Diyos, dahil sasabihin mo, may kapangyarihan ako, susubukan ko nga kung hindi ako mamamatay nito sa lason na to. Huwag ganun. Mali po yun. Alam mo nang kasing lason, ba't mo inumin? Mamamatay ka talaga nun. Kaya huwag mong susubukan ang kapangyarihan ng Diyos o huwag mong susubukin ang Diyos kasi susubukan ka rin ng Diyos, hindi mo makakayanan. Ibig sabihin yung bagay na ito ay bilang patotoo. Sila yung mga hindi mo aakalain na gagawan ka ng masama na wala kang kaalam-alam,
ngunit ililigtas ka sa tapak ng Espiritu Santo o yung kapangyarihan na pinagkaloob ng Diyos. Galing yan sa bautismo. Sabi nga dito, at sa kanila ay ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa may mga sakit at sila'y magsisigaling. Ano pong ipapatong? Yan yung pagmagnetismo. Ganyan sa pamamagitan ng yung palad, yung dalawang palad mo. Dahil lakip mo ang tabak ng Espiritu Santo, ipapatong mo yung mga kamay sa kanilang mga sabi nga ulo o sa parte ng katawan nila sa pamamagitan ng tabak ng Espiritu Santo. Yan ang babanggitin mo at sila ay magsisigaling. Ano po? Kasama po yan sa bautismo ang kapangyarihan. Marami pong hindi nakakaalam yan. Kasi ang alam nila, ang bautismo ay sa tubig lang. Hindi po yun. Sinasabi po sa banal na kasulatan, ang mamaya ko na ipagpapatuloy, itapusin ko muna yung 19. At ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila ay mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. At nagsialis sila at nagsipangara sa lahat ng tao na gumagawang kasama nila ang Panginoon. Kaya nga ang patotoo, kasama nila ang Panginoong Jesucristo sa patutuo nila. Akala nyo siguro yung mga apostol at ang ating Panginoong Jesucristo nung nagpapagaling siya ng karamdaman, wala siyang kapangyarihan na sabi nga tabak. Ang lihim na karunungan po yan. Meron po silang tabak ng Espiritu Santo. Ang lihim na karunungan na hindi yan inihayag sa sanglibutan, ngunit marami ang gumagamit ngayon yan dito sa sanglibutan. Yung iba ginagamit lang nila sa pansarili nila. Yung iba ginagamit nila sa para lang makapagperwisyo sa ibang tao. Yung iba ginagamit para lang sa kanilang mga tiyan. Ginagawang hanap buhay. Yung panggagamot. Kaya nga hindi lahat na nagagamot o manggagamot ay naggagamot lang. Hindi lahat ganun ang ginagawa. Yung kaloob ng Espiritu Santo, ang kapangyarihan ng Diyos, binigay po yan ng libre. Wala pong bayad yan. Hindi ka po hininga ng Diyos naman na bayaran mo yan ng salapi. Kusa lang po yung binigay na pinagkaloob. Magkaiba po yung mga nangangaral na may kalakip na bautismo at kapangyarihan kesa sa mga gumagamit lang ng mga kapangyarihan na nagagamot, sapagkat ang kaibahan po ng bautismo na may tabak ng Espiritu Santo ay kaya mong gamutin ang sarili mo pag magkakaroon ka ng karamdaman. Kaya mong gamutin yung pamilya mo at gagamutin mo rin yung ibang tao. Pero yung ibang manggagamot, dahil alam ko naman ang mga katotohanan sa bagay na yan, sarili nila hindi na kayang gamutin. Kahit anak nila, asawa nila, pamilya nila, hindi na sila pwede magamot. Kaya nilang gamutin ibang tao, pero ang sarili nilang pamilya hindi. Alam mo kung bakit, ano ang kaibahan ng bautismo? May kalakip na tabak na Espiritu Santo. Dahil yung kaloob ng Diyos yan eh. Balik loob ka sa Diyos. Yan ay biyaya niya bilang patotoo. Binigay sa iyo yan. Biyaya yan, ibig sabihin para sa sarili mo, hindi lang para sa iba. Kaya nga, maraming gumagamit ngayon ng mga kapangyarihan. Magpasakop kayo sa bautismo sa Espiritu Santo. Tagal na ng panahon. Hindi inihayag sa karamihan ang tungkol sa bagay na yan. Dalawa kasi ang ng mahal na Diyos eh. Ang karunungang hayag na karunungan ay ang banal na kasulatan. Ang karunungang lihim ay ang kapangyarihan ng Diyos. Ginagamit po yan ng mga mararami ngayon. Maraming gumagamit yan. Ginagamit ang kapangyarihan, ngunit kulang sa pagkaunawa sa banal na kasulatan. Anong sabi ng Panginoon dito? Sa sulat ng mga taga-Roma.
sa Kapitulo 13, versikulo 1. Ang bawat kaluluwa ay pasakop sa mataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang mga kapangyarihang yaon ay hinirang ng Diyos. Kaya nga ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisilangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Naunawa po natin ba? Na ang sino mang sumasalangsang sa kapangyarihan ng Diyos ay magsisitanggap sila ng kahatulan. Kaya nga po napakahalaga, lahat po ng kaluluwa magpasakop sa kapangyarihan, sa mataas na kapangyarihan, sa Diyos Ama. Siya ang pinakamataas na makapangyarihan. Kahit marami pa tayong, kahit ang tao maraming Diyos dito, isa pa rin ang makapangyarihan sa lahat. Ang ating Diyos Ama, ang ating tagapagligtas, ang bugtong na anak na ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga hindi lang ito na pahayag para sa mga tao, yung nasa laman, kahit nasa espiritu. Sila yung mga entity na tinatawag nila na nasa mga ibang dimensyon ng sanglibutang ito. Pinapangaral din ito sa kanila dahil sila yung may mga kapangyarihan na. May mga kapangyarihan ito sa espiritu. Kaya din nila magbigay ng karamdaman sa mga tao. Hindi nakikita yan ng mga tao sa mata, kasi sapagkat sila nasa espiritu. Sila yung mga nabubuhay sa ibang daigdig. May mga iba-ibang kaharian. Sabi nga, kasi naranasan ko rin na mag-ibanghelyo sa espiritu. Mahirap silang akayin. Sapagkat hindi sila tumitingin sa itsura ng tao, kundi sa kalooban ng mga nagbabahagi. Kaya kayo, pag nagbabahagi kayo, hindi kayo titingnan ng mga nasa espiritu kung anong itsura nyo. Maganda ba kayo sa paningin nila? Kaya nakatingin yan sa iyong kalooban at pag-iisip. Anong sabi ng hari sa ibang daigdig? Mga malilinis lang, mga katawan, ang itsura, pero ang kalooban, maiitim ang budhi. Kaya mahirap magbahagi ng banal na kasulatan. Kasi pag susumbatan kayo niyan ng mga nasa espiritu, lumagaling lang kayo magsalita ng banal na kasulatan. Pero sa kalooban, may itim pa rin ang budhi. Parang wala silang natututunan sa binabahagi. Kaya kung ano yung ating sasalitain, yun din ang ating gaganapin. Sabi nga ni Apostol Santiago, anong sabi niya? Huwag maging guro. Huwag hihilingin ng mga tao na maging guro. Lahat maging guro, sapagkat tayo mas tatanggap ng malaking parusa sa Diyos. Ako, kung kalooban ko lang yung susundin ko, kung utos lang ito ng tao, hindi ako magbabahagi. Ba't ko susundin? Anong pakialam ko sa mga tao? Kung anong magiging buhay nila sa pananampalataya. Pero dahil nga tinawag ako sa gawain, noon pa nung nagbalik loob ako, hinirang ako ni Apostol Pablo bilang isang nagsasanay at ebanghelista. Ilang beses ko na yung mahirap siyang responsibilidad na itaguyod sa buhay, dahil hindi ganun kadali ang magiging mamamahayag ng banal na kasulatan. Dahil mas malaki ang magiging hatol sa atin ng Diyos Ama kung sinasalita lang natin at hindi natin gaganapin. At sabi nga isa sa buhay natin, ang pananampalatayang totoo. Hindi yung pananampalatayang pakitang tao lang. Sinasabi na may pananampalataya, ngunit walang mga gawa ay patay. Tulad yan sa isang katawan. Yung walang espiritu, patay. Kaya nga, ipagpapatuloy natin sa sulat pa rin, sa pagpapatuloy sa bautismo, sa Juan 1:33.
at siya'y hindi ko nakikilala. Datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Ano po ba ang ibig sabihin? Ang makita mong babaan. Sila po ito yung binababaan ng Espiritu Santo or mga apostol. Baka iniisip ninyo, oh, wala naman na sila, patay na sila. Mamaya ipapaliwanag ko sa inyo para maintindihan niyo. Dumako muna tayo sa 4, sa Juan 4:2. Bagaman hindi bumabautismo si Jesus, kundi ang kanyang mga alagad. Open and close parenthesis. Ibig sabihin, wala nang iba. Ang magbabautismo lang dito sa mga tao, ang mga banal na apostol, at ang mga hirang na nandyan sa banal na kasulatan. Bagaman wala na sila. Pero anong sabi ng ating Panginoon at ang ating Diyos Ama? Tayo'y magiging tahanan. Tahanan tayo ng Diyos. Hindi yung simbahan, kundi tayo ang templo ng Diyos. Kaya nga, kung templo tayo ng Diyos, mananahan sa atin ang mga banal na espiritu. Kaya open and close parenthesis po yan. Ibig sabihin, walang itinalagang tao dito sa sanglibutan na siya lang ang magbabautismo kung hindi siya bababaan ng Espiritu at manahan sa Kanya. Hindi bababa sa Kanya Espiritu Santo. Kaya nga, ipagpatuloy natin hanggang sa Mateo 28:19 para maunawa natin mabuti. At dahil dito, magsiyaon kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila iyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyo palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ano yung ibig sabihin dito? Hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ituro ninyo ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. Yan yung bilin niya sa mga apostol at sa mga hirang. Ano yung magiging patotoo dito? Sabi nga ng banal na alagad, ng apostol, na siyempre nakakausap din namin siya ng harapan. Nagmaybigay siya ng paunawa. Sabi nga niya, anong pakialam namin sa yung mga tao? Kami tapos na ang aming ministeryo dito sa sanglibutan. Pero bakit kami bumabalik dito? Para lang ibabautismuhan kayo sa Espiritu Santo. Dahil yan sa patotoo na sulat ni Apostol Mateo sa 28:19 hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ibig sabihin, kahit nasa Espiritu sila, hindi pa rin tapos ang kanilang misyon. Yun yung patotoo dito sa bautismo. Hindi po yung magbabautismo dito tao sa Espiritu Santo. Kailangan, sabi nga na sa 1:33, at siya hindi ko nakikilala, datapwat ang nagsugo sa akin upang bumautismo sa tubig ay siyang nagsabi sa akin, ang makita mong babaan ng Espiritu at manahan sa kanya ay siya nga ang bumabautismo sa Espiritu Santo. Manahan, ibig sabihin medium. Spiritual medium yan. Hindi yan mga medium lang dyan sa tabi-tabi. Mataas ang antas nila. Hindi yan basta-basta lang naging medium sila at naging tahanan ng mga banal na espiritu. Dahil ang mission nila dito magpapatuloy at magpapatuloy hanggat sa katapusan ng sanglibutan. Yan, napakalaga po yan. Kasi ang bautismo ng Espiritu Santo, kalakip po yan ang kapangyarihan. Yan yung pagbabautismo na ilalagay sa iyo dyan sa noo mo ang pangalan mo na isusulat dyan ng Diyos Ama. Yan yung sinag na tinatawag nila. Tinatawag namin na sa spiritual, sinag sa noo yan. Ilaw. Sapagkat kung balik loob ka na, makikita ka ng mga banal na espiritu. Mga anghel, mga ating mga gabay. Kahit ang mga entities niya, nakikita nila yan kung may ilaw yung noo mo at ang ating Diyos Ama.
Nakikilala nila ang kanyang mga lingkod sa pamamagitan ng ilaw sa kanilang mga noo. Ang ilaw na po yan ay katulad yan sa isang flashlight na puti. Dito po yan, bilog po yan. Kung gaano ka taas ang antas mo sa pagdidisiplina, sa pananampalataya mo sa iyong sarili o ayuno sa lahat ng bagay, yung ilaw na yan ay liliwanag yan hanggang 7 bundok ang tatagusan yan. Kahit pa sa ilalim ng lupa, tatagos yan hanggang sa dagat. Lahat ng mga entities, lahat ng mga nilalang na hindi natin nakikita, sila ang nakakapagpatunay dyan. Kasi ranas ko na yan eh. Sinasabi nila, bakit kayo may ilaw dyan sa noo? Ba't kayo may liwanag? Ba't yung iba wala? Yan ang patutuo ng bautismo sa Espiritu Santo. Yan ang kailangan tanggapin ng karamihan sapagkat hindi yan hayag sa sanglibutan. Hindi pa pinapahintulutan ng Diyos Ama. Pero ngayon, dahil nagbigay ng babala ang Diyos Ama at ang Panginoon Jesucristo. Tagal na ito, binigay sa akin ito sa Espiritu. Nung bago mag-pandemic, bago ako umuwi nung pandemic na, pagka umaga mag-lockdown na, ipakita sila sa Espiritu. Lamesa, manakaupo ang mga banal na Espiritu. At nagpahayag sila na pinapaabot ng Diyos Ama at ang ating Panginoong Jesucristo. Nakukunti na lang ang panahon sa mga dyablo. Ibig sabihin, kaya nahahabag ang Diyos Ama at Panginoong Jesucristo. Kukunti na lang ang panahon na ipinagkaloob sa kanila. Kaya sila nagmamadali. Nagmamadali na sila na makaakay ng mga tao sa kasamaan. Isang bagay doon na ipinaabot sa akin ay yung dahilan o ang kanilang una-unang ano bang tawag doon sa pain ay ang pera. Doon kayo hihilahin ng dyablo sa pamamagitan ng pera. Hindi ba ganun sasabi sa banal na kasulatan, ang pera ay siyang ugat ng kasamaan ng tao. Pero yung pera, mahalaga rin sa mga tao sa panahon ngayon dahil doon tayo kumukuha ng ating pang-araw-araw na pangangailangan. Ang pera kasi kung alam mong gamitin sa mabuti, magiging mabuti ang kanyang resulta. Kaya lang ang mga tao ngayon, dahil sa pera, kahit sa masamang paraan, ginagawa na nila yun. Hindi ba marami na ngayon ang mga mababalitaan ninyo? Dahil sa pera, kakagawa sila ng mga karamal-dumal na mga bagay sa mata ng Diyos. Kasi kapag ang tao walang pananampalataya, kapag hindi nyo bibigyan ng tahanan ang Diyos sa inyong kalooban at sa inyong puso, ang dyablo ang papasok dyan. Sa anumang paraan ay hihikayatin niya kayo sa kasamaan. Sa anumang paraan. Marami nangangaral ngayon. Pinagmamasdan ko lang sila, iba-iba ang mga pahayag. Nakikita ko na rin yung mga kapahamakan ng mga kuhan. Pero ito lang yung masasabi ko. Hanggat ang tao hindi susundin ang kalooban ng Diyos, mapapahamak kayo sapagkat may mga nagsasabi na ang dyablo ay isang ilusyon. Hindi totoo yun, anong ilusyon? Kung ilusyon lang yung mga demonyo, mga dyablo na yan, bakit pa nagpakahirap ang ating Panginoong Jesucristo para itubusin tayo? Kaya kung mamamatay lamang ang tao na mawawala na sa sanglibutan, na wala ng kahatulan, edi sana hindi na tayo pa naghanap ng pananampalatayang totoo o magbagong buhay. Kung mamamatay lang naman ng mga tao na mawawala na lang parang bula. Hindi ganun. Sapagkat pag lumisan ang ating spirit kaluluwa, may kahatulan siyang darating. Sa kanyang mga ginawa ay hahatulan tayo ng ating Diyos Ama. Kaya napakahalaga ang pananampalataya ng tao. Yung totoong pananampalataya po. Bigyan po natin ng tahanan ang ating Diyos Ama sa ating mga puso. Yan po yung tahanan ng ating Panginoong Jesucristo.
Sapagkat ang isip ng tao ay kayang imanipula ng dyablo. Ngunit ang kalooban ng tao kapag nasa kabutihan ka, kapag may busila kang puso at ang Diyos ay nasa sa iyong kalooban, hindi ka niya kayang wasakin. Nag-iisa kasi ang puso ay pintig ng buhay yan. Kung hindi magpipintig yung ating puso, mamamatay tayo sa sanglibutan. Siya yung unang nabuo sa sinapupunan ng ating ina. Sinasabi ng karamihan, isa lang siyang dugo. Pero hindi nyo naintindihan, yung dugo na yan ay puso yan. Kaya nga siya pumipintig-pintig kasi siya ang una nabuo sa parte ng katawan ng tao. Kaya ganun siya kahalaga ang kanyang papel sa ating buhay. Sabi nga, kung sino yung nauna, siyang mahuhuli. Siya ang naunang nabuo, siya rin ang kahuli-hulihang mawawalan ng pintig. Nasa sa kanya rin ang huli. Huling pintig ng buhay mo, nanggaling yan sa puso mo. Kaya napakahalaga po yan. Yan po ang tahanan ng ating Diyos Ama. Hindi po ang ating pag-iisip. Dahil kahit anong gawin mo, yung pag-iisip mo, nandyan niya sa ulo mo. Kaya yung imanipula ng mga dyablo. Kaya nila yung kahit anong gawin sa pag-iisip mo. Pero yung kalooban mo, kung nasa kabutihan ka, nauunawa mo ang kalooban ng Diyos at salita ng Diyos, ang aral ng Diyos, hindi ka mapapahamak. Kaya isa yan sa bagay na kung bakit ang patotoo ay patotoo talaga, hindi siya gawa-gawa lamang. Dahil ranas ko yan. Yung sabi sa akin, nagkaroon ako ng mga pagsubok. Isa yan sa bakit hindi ka basta-basta nakukuha ng dyablo kasi gusto ka na nilang kunin matagal na. Galit na galit sila sa akin kasi ano man daw pagpapahirap nila sa akin simulan palang pagkabata. Pinahirapan na pala nila ako ng matagal na panahon. Akala ko normal na lang yung sa buhay ng isang tao pero hindi na siya normal. Dahil kung hindi ka gagabayan ng Diyos Ama sa 1% pala ng mga pagsubok ay mabubura na tayo sa sanglibutan. Sa sobrang hirap na ibinigay ng mga ng dyablo na yon. Sabi nga nila, kukunin nila yung espiritu at kaluluwa mo kaya may katawan ka na doon. Diba, ginawa nila ako ng katawan doon? Dahil yan sa sumpa ng aming angkan. Sumpa ng pag ginawa nila ng aming nununo. Nakipagtipan sila sa kahalayan. Ang pag-aalay ng aming lahi ay mapupunta doon. Diba, mataas na rin ang antas nila doon. Sabi nga sa akin, naggamot sa akin, nagpamulong sa akin, iba silang grupo. Dahil silang grupo na yon ay sila lang yung may kakayahan para palayain ako sa sumpa na yun sa aming dugo, sa aming lahi. Kaya pala lahat na lang ng kasamaan ginagawa nila sa akin. Napapagod na ako at ubusan na, wawalan na ako ng pag-asa sa buhay ko. Bakit ganito ang naging kapalaran ko? Bakit sabi ko nga sa kanya, bakit ako sa dami-dami namin, bakit sa akin pa binigay yung ganyan? Sabi niya, sapagkat nasa iyo ang huli. Ikaw ang magpuputol ng sumpa na yan sa iyong angkan. Kapag hindi ka nagtagumpay, isa man sa yung mga lahi, wala nang makakagawa pa ng bagay na yun. Nahirap tanggapin yung mga bagay na katotohanan pero pinalaya ako. 4 na dekada. Huminga ako ng tulong sa Diyos. Sabi ko sa kanya, tama na, hindi ko na kaya. Hindi mo ba ako tutulungan? Panalangin, load, iyak. Kasi yung mga problema at pinagdaanan ko, hindi yun normal lang. Kung wala mang yun. Ibang dahilan.
Sabi nga, ipagkakaloob sa akin ng Diyos yung aking mga kahilingan. Kahit ang Panginoong Jesucristo, sinabi niya sa akin yan. Isang beses ko siya nakita sa Espiritu. Nag-usap kami, sabi niya, sa lahat ng mga ngaral ko, ikaw yung bukod tangi. Kaya ano man ang hilingin mo, ibibigay ko kahit ano pa. Alam mo kung anong itsura ng Panginoon, ang haba ng kanyang damit. Puti yung damit niya na may kulay blue. Mahaba hanggang sa may laylayan. Yung boses niya talagang makapangyarihan. Pero hindi mo makikita ang mukha niya kasi masyadong maliwanag. Ayun na sa isip ko noon. Kung meron akong hinihiling noon sa kanya, ayun, patawarin niya ako sa aking mga pagkakasala. Pero marami akong hiniling sa kanya. Isa na yun ang sabi ko nga sa kanya, tulungan niya ako sa mga problema dumarating sa buhay ko, higit sa lahat sa karamdaman. Hindi ko naunawa kung bakit nagkaroon ako ng karamdaman na ganun. Ayun pala, ang karamdaman na yun ay ang gawa ng diablo pala yun. Nilagay nila sa katawan ko, dumikit sa espiritu hanggang sa katawang laman. Dahil yun ang utos ng diablo. Kailangan daw ako makuha sa anumang paraan. Lahat ng pagpapahirap sa akin, emotional, physical, mentally, hanggang sa pera, pananalapi. Mga bagay, marami na wala na sa akin. Kahit anong sikap ko, wala pa rin. Dahil sila pala ang nagbibigay sa akin ng kamalasan matagal ng panahon. Sabi niya, kapag hindi ka nagtagumpay, lahat kayo, isa ka na doon. Dahil ako meron na akong katawan doon. Ang tawag doon, ritualan nila ang katawan ko. Sila yung mga entity na sakop ng diablo. Nakahiga sa katrimbato yung aking katawan, may sungay at buntot. Nakahiga, sabi niya sa akin, nakahiga yung katawan mo doon kay kulang niya ng espiritu mo at kaluluwa. Kaya pag nakuha ka nila, mabubuhay ka doon at magiging kang isang reyna doon. Reyna ng kasamaan, reyna ng kahalayan, reyna ng lahat ng mga bagay na gawain ng mga diablo. Kaya napakabuti po ng Diyos at patutuo po yan. Hindi ko po kasi alam na ganun pala yung aming kainatnan. Sobrang napakahirap ng proseso, ang hirap tanggapin. Pero tiniis ko po yun. Umabot na kami ng 2 taon at magtatatlo na. Sapagkat kapag nakikipaglaban sila sa espiritu, pag natalo na yung mga diablo, babalik at babalik pa rin sila. Lahat ng paraan gagawin nila sa panggugulo. Sabi nga, buti ka, ikaw lang yung inano nila, napukusan. Hindi yung iba mong angkan, pero lahat ng angkan mo ay doon yun mapupunta. Dahil yun na yung kasunduan. Nakipagtipan sila sa pamamagitan ng kahalayan. Yung aming ninuno, nakagawa sila ng bagay na hindi nararapat sa Diyos Ama. Kaya nga, yung hilingan ko ipinagkaloob, pero ganun katagal siya. Sobrang tagal. Sobrang pagtitiis ko. Dami kong hirap. Bigit sa lang sama ng loob. Pinahirapan nila ako na matagal na panahon, pero di ako pinabayaan ng Diyos kasi sinabi sa akin, meron kang gabay ng mga anghel sa kaliwanagan. Nagagawa man nila akong pahirapan sa lahat ng gusto nila. Hindi nila nakukuha yung aking kaluluwa at espiritu. Sabi ko nga nung bata ba ako, magpakamatay na lang kaya ako kasi napapagod na ako. Sobra-sobra yung pagpapasakit sa akin.
Pero natatakot ako sa Diyos. Kahit sa munang kong edad na to, nagkaroon ako ng takot sa Diyos. Kasi ganyan yung naranasan ko. Sabi nga sa kanya, huwag mo mong gagawin. Kaya kayo maunawa niyo, mahalaga ang buhay ng isang tao kapag nagkakaroon kayo ng mga pagsubok. Hindi solusyon yung makasan yung buhay ninyo, sapagkat may mga kasalanan na hindi na yan dadalhin sa hatol ng Diyos, kundi automatic na po yan magiging jablo na kayo pagdating nyo sa Espiritu. Yung pagpatitiwakal po, yung pagpapakamatay ng isang tao ay wala na pong hatol na matatanggap sa Diyos yan, kundi dediretso na po yan doon na magiging isa na rin kayong jablo. Kaya nga pinagsikapan kong tulungan yung sarili ko. Lumayo ako sa amin. Namuhay ako mag-isa lang. Wala akong masyadong mga kakilala o kaibigan. Sinarili ko lang lahat. Ang laban, nalabanan ko sila sa sarili ko pa. Pananampalataya sa Diyos. Tiwala. May oras na nawala na ako ng tiwala sa Diyos. Sabi ko niya, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Nung nabasa ko yung banal na kasulatan tungkol sa Panginoong Jesucristo, sinabi niya sa Ama, bakit mo ako pinabayaan? Sobrang nakarelate ako sa bagay na yun. Kasi nasa punto na ako ng ganyan. Yung nararamdaman ko na pinabayaan ako ng Diyos, pero hindi. Yun pala, isang proseso yun. Na parang maunawa ko yung mga bagay na hinaharap na aking responsibilidad bilang isang mananampalataya. Kaya nga hanggang ngayon, hindi na nila magagawang pa ang katawan ko na natunaw na yun sa kapangyarihan ng Diyos. Yung mga tumulong sa akin, sa una pala nilang pakikipsabak sa pakikipaglaban sa Espiritu, nawala ng buhay yung isa nilang kasama. Sabi niya sa akin, huwag kang umiyak, hindi dapat iniiyakan yun dahil yun ang mission namin ito. Mamatay man kami sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Yun yung sinabi niya na hindi dapat umiiyak ang isang tao kapag lumisan ng isang tao dahil sa mission niya. Dahil nasa spiritual din siya, kahit sa ibang group sila. Nagpapasalamat ako sa kanila kasi sila yung maging daan para malaman ko yung katotohanan sa buhay namin. Yung pagpapalaya sa sarili ko. Sila ang nagamot sa akin sa pagpapalaya sa mga diablo na yun. Sila yung nagpahirap sa akin. Kaya sabi niya, pagsikapan mo na makalaya ka, sapagkat ang susunod sa iyo ay hindi nila kakayanin ang lahat ng pinagdaanan mo, dahil ikaw wala, nasanay ka na sa mga problema, sa lahat. Pero yung mga darating nasa iyong angkan, kapag hindi ka nagtagumpay, hindi pa oras ng kanilang kamatayan, ay mawawala sila dito sa mundong ito. Dahil sa sobrang kahihiyan, sobrang daming problema. Kasi yung problema na yan, yung maraming klaseng mukha yan na ibibigay sa ng mga demonyo para lang sumuko ka sa buhay mo. Ganyan ang ginagawa nila. Gagawan nila kayo ng lahat ng mga pasakit sa buhay, sama ng loob, kahirapan, pinansyal, karamdaman. Sila yung nagbibigay ng ganyan para isurrender nyo na yung buhay nyo. Kung magpakamatay kayo, automatic na yan. Andun na sa kanila yan. Sila lang kukuha. Kaya nga, kahit na naging ganun yung naging karanasan ko, nagpapasalamat talaga ako sa Diyos Ama, hindi niya ako pinabayaan. Kahit nga matagal na panahon na humiling ako sa kanya, nanalangin,
Katulad niya ng isang talingin haga na sa sulat ni Apostol Mateo na may isang likong hukom, may isang babaeng bao doon. Kabalik-balik siya doon na kumakatok sa pintuan para lang humingi ng tulong na iganti siya sa kanyang kaaway. Sabi na ng Panginoong Jesucristo, ano pa kaya kung kayo mga hirang na hindi kayo igaganti ng Diyos. Ganun ang naging buhay ko. Hindi ko na, sabi nga, hindi ako nawala ng pag-asa na manalangin. Okay, magtutok-tok tayo sa pintuan ng Diyos. Huwag tayo mawala ng pag-asa kung yung hinihiling natin ay hindi pa darating, sapagkat siya ang nakakaalam sa tamang panahon. Ganun na rin ang pagbibigay sa akin ng kaliwanagan sa mga bagay na nangyayari. Pagpapalaya sa akin. Mahirap tanggapin yung kung isipin mo dahil nagmula yan sa amin ang kan. Pero dahil nga mapagmahal ang Diyos Ama, hindi siya papayag na magpapatuloy yung ganong gawain. Sapagkat sa totoo lang maraming mukha ang mga jablo. Lahat ng pagkakasala ay may kanya-kanyang jablo na nakatalaga dyan. Kaya ang lahat ng tao sa anumang paraan ay kukunin nila kayo. Bibigyan nila kayo ng mga kahirapan sa mga pagkakasala. Marami yan sila, kanya-kanya yan silang toka. Kung sino uutusan nila na ganito ang gawin nyo sa kanya at kailangan natin na silang makuha sa anumang paraan. Gawan nyo yung lahat ng mga paraan ninyo. Kumukuha ko sila sa pamamagitan ng disgrasya, pagkalunod, o kaya nilang kunin ang espiritu na isang tao kahit tulog. Ganon sila kalakas ang kapangyarihan nila. Sabi ko sa sarili ko, dalawa lang talaga ang magiging diretsyo ng buhay ng tao. Ang magiging mabuti ka o magiging masama. Ang magiging alagad ka ng Diyos o magiging alagad ka ng Diablo. Diba nasusulat sa Apokalipsis ni Juan sa mga huling talata? Diba ang masama ay magpakamasama, ang marumi ay magpakarumi, ang pakabanal ay magpakabanal. Dalawa lang po. Kung may pagpipilian tayo, yan lang, wala ng iba. Kaya nga bilang pagpapatuloy sa Apokalipsis ni Juan sa 7, Kapitulo 7, versikulo 3. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang huwag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umakyat mula sa kasikatan ng araw. Sa taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya ay sumisigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkalooban may pahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang punong kahoy, hanggang sa amin matatakan ang kanilang mga noo, ang mga alipin ng ating Diyos. Naunawa niyo po ba gayon? Konektado po ito sa Ebanghelyo kanina na pinahayag ko about sa bautismo. Yung bautismo po, yan po ang pagtatatak sa noo. Hindi niya po papahintulutan muna na mangyari ang maipahamak ang dagat o punong kahoy man hanggat hindi natatatakan ang mga alipin ng Diyos. Pagpatuloy natin at narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ng Israel. Bawat angkan po yan sa mga susunod na talata, pwede nyo pong basahin doon ang mga angkan na kailangan matatakan. Sila po yung pangunahing mandirigma ng kalangitan. Sila po yung may mga kapangyarihan, tabak ng Espiritu Santo. Sila po yung mga pinili, pero hindi po ibig sabihin na 144,000 lang ang matatakan ng Diyos. Hindi, marami po yan. Marami, as in marami po yan. Kasi napabasa dun sa baba ng mga pahayag. Hindi mabilang.
Ibig sabihin, mga pinili lang yun. Sila ang makikipaglaban sa gawa ng mga Diablo. Lalo na yung mga darating na, yung mga nagkasalang mga fallen angels. Mga kaanib po yan ng Diablo po sila. Dahil may mga kapangyarihan din yan mga yan. Kakaiba rin ng mga kapangyarihan ng mga yan. Kaya nga pinapasakop sa buong sanglibutan yung may mga tabak ng Espiritu Santo na hindi ninyo kinuha sa pamamagitan ng bautismo, ipasakop kayo sa bautismo sa Espiritu Santo upang malinis ang inyong malinis yung kapangyarihan na yan. At malinis yung espiritu nyo at laman. Dahil yung magkaiba ang kaloob ng Espiritu Santong tabak kaysa sa Espiritu Santo na kapangyarihan na kinuha nyo lang or binili nyo or binigay sa inyo o napulot nyo o na pinag-aralan nyo lang. Iyan kasi kaloob yan. Sabi ko sa inyo, kaibahan ng mga kapangyarihan na pasakop sa mataas na kapangyarihan ng Diyos sa Roma 13. Na kaya nyong gamutin ang iyong pamilya, higit sa lahat ang sarili ninyo. Naunawa nyo po yun? Kasi yung mga manggagamot po talaga, pwede sila magamot sa ibang tao, sa sarili ng pamilya, bawal yun. Dahil yun po, yun, totoo po yun. At tumingin nga ako at narito, ang kordero ay nakatayo sa bundok ng Sion at ang kasama ay niya 144 na libong may pangalan ng kanyang ama at nasusulat sa kanyang mga noo. 144,000 na elite warriors. Sila po yung mga napili bilang haharap sa huling araw. Pakikipaglaban sa kapangyarihan ng dilim. Hindi po yan pakikipaglaban natin sa dugo at laman, di ba? Nasusulat yan. Pakikipaglaban sa dugo at laman. Basahin natin ang sulat ni Apostol Pablo sa taga-Epeso. Epeso 6, versikulo 9. O Diyos, sa katapus-tapusay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo magsitibay sa laban sa mga sa mga lalang ng Diablo. Sapagkat ang ating pagkikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito, at sa sanglibutang laban sa mga ukol sa espiritu na kasamaan ng mga dakong kaitaasan. Dahil dito, magsikuha kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw ng masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay nga kayo na ang inyong mga baywang na may bigkis ng katotohanan at may sakbat ng baluti ng katwiran. Ano yun, bigkis? Ang katotohanan yan. Kailangan ang lahat ng tao ay saliksik tayo ng banal na kasulatan, mag-aral tayo, hindi lang tayo pakinig lang, magbasa din tayo ng banal na aklat, para yan ang sinasabi nga na ilimbag natin ang banal na kasulatan sa ating pagkatao. Kahit darating yung araw, ipagbabawal nila yan. Alam nyo naman sa ibang bansa, hindi na bawal lang mga Christian doon, bawal ang mga banal na kasulatan. Kaya mapalad pa rin tayo dito dahil may kalayaan pa rin. Pero darating niya ng araw, aalisin na nila ang banal na kasulatan dito at pagbabawal nila yan. Paano yan? Kung wala kang alam sa banal na kasulatan, madali ka nilang maaakay sa kapahamakan. Kapag binasa mo yan at inaral mo palagi, kahit araw-araw ka makapagbasa na isang pahina, malaking bagay na yun. Unti-unti mo na siyang ililimbag sa sarili mo. Kahit wala kang banal na kasulatan, kapag nasa sayo na yan, ay, ang karunungan niya ng Diyos eh. Sabi nga,
sakbat ng bigkis ng katotohanan, yung tali yan ng katotohanan at sakbat ng baluti ng katwiran. Yan ang katwiran ng ating Diyos Ama. At ang inyong mga paa ay may pangyapak na maghanda sa ebanghelyo ng kapayapaan. Ang pag-ibanghelyo, pagbabahagi sa kapayapaan, hindi sa pakikipag away or pakikipagdebate kung sino yung magaling, sino yung matalino. Kahit gaano ka pa katalino, kahit anong inaral mo dyan, i-memorize mo pang lahat niya, kapag hindi sa'yo pinagkalob ng Espiritu Santo, ang mga talinhaga na hindi mo paliwanag sa tao ng maayos yan. Marami na ngayon ang nangangahayag. Imbes na magbago yung mga tao, lalong sumasama. Nakakalungkot yung ganun. Dami na tayong pananampalataya ngayon, pero bakit yung mga tao pasama na ng pasama? Wala na ata natutunan. Ang dami na mamahayag, ang dami nagtuturo, pero walang natututunan. Paano? Umaasa lang kayo sa kung ano yung sasabihin sa inyo, kung ay papangaral sa inyo, yun na lang. Hindi kayo sasaliksik ng banal na kasulatan. Kayo mismo ang tuklas sa katotohanan. Bukod dito ay taglay ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos. Ayun po, tabak ng Espiritu, siyang salita ng Diyos. Ang Latin po yung kapangyarihan yan. Dala-dala na yan ng Panginoong Jesucristo. Hindi mo baga alam na ating Panginoong Jesucristo ang una-una naging tahanan ng Diyos Ama dito sa sanglibutan. Siya ang una-unang naging medium dito. Siya ang una-unang naging spiritual medium dito. Tumatahan sa kanyang Diyos Ama. Kaya kung minsan kung nagsasalita siya, minsan hindi siya naiintindihan ng mga apostol noon. Yun pala yung Diyos Ama yung nandun sa katawan niya. Siya po ang una-una naging medium. Spiritual medium. Naging tahanan siya ng Ama niya dito sa sanglibutan. Kaya nga sabi dito, at panalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat ng buong katiyagaan at daing patungkol sa lahat ng mga banal. Ayan, magsipanalangin sa Espiritu. Kailangan manalangin tayo na pugot sa ating nanggaling sa ating kalooban, na magtiis tayo, magdaing tayo sa buong panahon ng mga pagkahirapan, panahon ng kasaganaan, panahon ng kasakit, mga kahirapan sa buhay. Huwag tayong tumigil na manalangin sa Diyos. Hindi yung mananalangin lang tayo kapag tayo ay may kailangan sa Kanya. Kaya nga sinasabi niya sa lahat ng panahon. Panahon ng kasaganaan, panahon ng kahirapan, panahon ng sakuna, panahon ng lahat ng mga bagay na mangyayari sa sanglibutan. Hindi tayo nagpapabaya manalangin. Bilang huli kong pakikibahagi, isingit ko lang yung salitang panalangin. Di ba kung nagbabasa kayo sa sulat ni Apostol Mateo, nagtinuruan niya yung mga banal na apostol na manalangin ng Ama namin. Yung Ama namin po na panalangin ay universal po yan, pangkahalatan yan na panalangin. Hindi na po tayo po pwede na maggawa pa ng karami-raming panalangin, maraming salita, mahaba. Sa maiksing panalangin na, tinatabada tayo, tapos gagawa tayo ng mga panalangin na paulit-ulit. Ayan, sa sunod, ibabahagi ko yung tungkol doon sa panalangin na ayaw ng Diyos yung mga panalangin na paulit-ulit. Baka iniisip nyo, ididinggin kayo sa ganun. Hindi po. Panalangin, Ama namin. O kaya yung panalangin na sumasampalataya, sabayan yun pagkatapos Ama namin, at saka yung mahal na ina, at saka luwalhati. Yan lang ang panalangin nyo sa alas 6 ng
hapon, bago lumubog ang araw. Kasi sabi na Apostol Pablo, dapat wag lulubugan ng ating mga pagkakasala, na hindi magkaroon ng pagkakataon ng dyablo, masilo pa tayo. Mahalaga po yung panalangin sa alas 6 ng hapon. Kasi bago lulubog ang araw, yung ating mga pagkakasala, mga pagkukulang, hiningi na natin ang tawad sa Diyos Ama sa pamamagitan ng panalangin. Isang beses nyo lang babanggitin yung panalangin na yan. Hindi na kailangan paulit-ulit. Isang beses lang. Tapos lumuhod din kayo. Maglagay kayo ng kandila bilang isang tanda ng ilaw. Kailangan may ilaw. Lumuhod kayo. Manalangin. Ganun. Kung bago kayo matulog, alas 10 kayo matutulog, alas 9. Sakto alas 9, manalangin ulit. Bago ka matulog. Kung kaya mo, pag alas 12 ng hating gabi, pwede kang manalangin hanggang alas 3 ng madaling araw, manalangin ka, babangon ka para manalangin kung kaya ng katawan mo. Pagkagising, ganun ulit. Bakit ganun yung oras? Kasi tayo, mga tao, may kanya-kanya tayong panahon o oras na binibigay sa sanglibutang ito. Katulad na may oras tayo kumain, may oras tayo magtrabaho, may oras tayo ng mga bagay sa sanglibutan. Yan, binibigyan natin ng oras yan. Yan ang hinihingi ng ating Diyos Ama. Yung oras niya sa panalangin, alas 6, alas 9, alas 12, alas 3 na madaling araw, ganyan yung oras ng ibibigay natin na panalangin para sa Kanya. Dahil tayo, nagbibigay din tayo ng oras dito sa sanglibutan. Huwag natin kakalimutan na manalangin sa Kanya palagi, sapagkat mahirap kung mananalangin lang tayo kung nagigipit na tayo o nasa kahirapan na tayo. Wag. Ang panalangin po sa lahat ng panahon yan. Hindi na kayo bibigyan ng Diyos Ama ng panalangin na mahaba at paulit-ulit. Ilang beses mo, isang oras ka na dyan, 2 oras ka na dyan, ang panalangin mo, ganun at ganun pa rin, pabalik-balik na hindi po natutuwa ang Diyos niya sa ganyang panalangin. Iyan pa na napakahalaga po yan para sa ating lahat yung panalangin na yan. Sana akong ipagkaloob ng Diyos Ama. Ang bautismo ay darating sa inyo. Sana hilingin nyo yan. Panalangin nyo na kayo ay makatanggap ng bautismo sa Espiritu Santo. Dahil hindi nyo siguro na nauunawa, ang Diyos, nagtatatak siya ng Kanya. Ang dyablo, magtatatak din siya ng Kanya. Nandiyan sa Apokalipsis ni Juan. Ano yung pamamaraan niya? Sanglibutan. Yan yung tatak niya na hindi ka pwedeng bumili ng pagkain kung wala kang ganung tatak. Ngayon, unti-unti na nga siyang ang dyablo, kumikilos na, noon pa yan. Hanggang ngayon, nakita ko yung sa mall doon, yung nag-i-scan ng mata. Napalingon na lang ako sa kanila, nakapila sila. Nang dahil sa kunting halaga. Sanla nila yung sarili nila ng kaluluwa doon. Walang kaalam-alam sila na silo ng dyablo yon. Palibhasa, hindi kayo natututo. Ang dami-dami nangangaral tungkol sa Antichrist, hindi nyo naintindihan. Alam mo yung artificial intelligence ang gagamitin niya dyan para lang makuha kayo. Yun, nagbibigay yun ng pera, kaya maraming nagpipila doon, pinapais ka ng kalima. Yan ang pintuan ng nakabukas na sa inyo. Pintuan niya ng kapahamakan. Sapagkat kung nauunawa niyo ang salita ng Diyos, dahil lang sa kunting halaga, kaya nyo palang benta yung kaluluwa nyo. Ganun na lang palang halaga ninyo dito sa sanglibutan. Hindi lang yan, meron pang darating dyan, masigit sa lahat. Kaya marami talagang mapapahamak kasi mas gusto nila yun. Kung sa baga, mas pipiliin nila yung pangangailangan ng katawang laman. Kaya pangangailangan sa espiritu. Sana maunawan niyo ang banal na aklat ng ating Diyos Ama. Dahil yan lang ang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Wala nang iba. Kaya sa muli, nagpapasalamat ako sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Sa mahal na Ina,
ating Panginoong Jesucristo, sa mga banal na apostoles, arkangeles, sa muli po, biyaya at pagpapala at kapayapaan. At sabi nga ng ating Diyos sa mga pag-ibig ay sa ating lahat. Sa muli po, magandang araw sa ating lahat.